Hi guys, welcome back to the channel. Well, ito po tayo ulit, yung 2240. Ah, alam ko madaming curious dito kasi maganda po kasi siyang pang target shooting tsaka pang pest control na rin. Dahil medyo malakas po siya talaga. Yun nga lang po, kasama ng lakas niya is yun lang, maingay siya, no? So sabi nga dito, hanggang 460 feet per second. Pero ang pellet na ginagamit dyan maligaan lang. So tayo, ang ginagamit na natin kaya nung last kong video is itong Jumbo Exact JSB 15.8 po yan. Kung mapapansin nyo, 15.8 grain yan. Even though rounded head yan, malakas po ito. Maganda po ang impact niyan. Pero syempre pang maximum siguro mga 10 to 15 meters, no? Para mas maganda pa rin yung impact niya. So again, yan po, nakalagay ko dito sa box niya. Rifled po yan, yung barrel niyan. So maganda po ang accuracy niyan. Hindi po tulad ng mga yung dual ammo na sinasabi nila na pwedeng pellets, pwede yung steel BBs. Hindi po rifled yun. So may tendency po talaga na kung saan tatama yun kasi wala nagko-control nung ikot ng bala. Tapos pag sinabi naman po nila na rifled pero double ammo, pwedeng pellet, pwedeng steel BBs, hindi po recommended talaga, no? Hindi po recommended na gamitan nyo siya ng BB dahil in the long run sisirain niya po yung rifle niyo. Yung pinaka groove niya sa loob ng barrel. Sisirain lang ho ng steel BBs yun. So pag gumamit kayo ng pellet, wala na rin yun. Mahina, mababa na po yung accuracy niya. So yun po yung tinatawag nila pag sinasabing rifled steel. Meron po siyang groove sa loob. Parang yung mga tunay na barrel. So dito, kung mapapansin nyo, original design niya talaga is parang meron siya dito yung front sight niya, no? Plastic lang po ito na naka-clamp. Nakaipit lang po yan dito sa pinaka front end ng barrel niya, no? So yun po, yung sa atin po kasi is pinalitan na natin, tinanggal po natin yun. Ito dito yung nakalagay. Tinanggal na natin yun at pinalitan natin siya ng adapter. Okay. Itong adapter na ito, nakakabit po ito dito using yan, mga Allen screws para ma-fix po siya dyan. So naka-clamp po yan hanggang sa loob. So threaded po ito. Okay. 1.5 para pwede po dito ilagay yung ating mga silencer dahil malakas po siya talaga. Talaga maingay. So again, ito po yung ginagamit natin, yung BSA natin na silencer. Pwede naman kayong gumamit kahit anong silencer yung gusto nyo. Pero ito po kasi galing to dun sa R10 natin na hindi pa po natin binibidyo ng todo. Yung BSA R10 po natin sa PCP 0.22 na long barrel po yun, kaya pang malayuan po talaga yun. Saka super timing po yun kahit walang silencer kasi shrouded yun. So anyway, tabi ko muna itong silencer natin. So ito po siya, no? So bolt action siya. Adjustable po ito, ito na-adjust to pataas. Ito, para sa elevation, ito yan, maangat to, elevation. Kasi ito naman, i-adjust nyo ito, yung tornilyo na to para sa windage, left or right. Okay. So ang problema lang ho nga dito, pag nilagay nyo na siya ng silencer, wala na kayong way para makapag sight, no? Wala na kayong sight. Kasi wala na siyang kaduktong. Ito, yung rear niya, wala na siyang kaduktong dito sa harap. Although, meron naman ho nabibili sa Amazon na adapter na meron siya ditong parang ganito. Meron siyang ganyan sa dulo. Ayan. So nandito po yan sa taas. Dito, nakalagay yan dyan. Meron ho nun sa Amazon. So para magamit nyo pa rin yung open sights niya. Tapos meron din naman option, ito papalitan nyo to
na magkakaroon naman siya ng either Picatinny or yung dovetail. Tapos pwede nyo siya lagyan ng scope or red dot. So sa ngayon, ganyan muna yung setup ko dahil actually wala akong mabila nung steel bridge. Medyo nagpagawa ako nun kaya lang may bumili na sa akin, so binenta ko na lang ulit. So okay din siya, okay din yung may ganun. Pero sa ngayon, okay na muna ako dito sa kombinasyon na to kasi pag malapitan lang naman pwede na siya pang target shooting and yung pang pest control yung daga natin, no? Okay, so again, yung 2240 po natin, gaya po na ibang Craftsman, meron po siyang safety. Okay, push to from left to right, safety yan. Okay, tapos from right to left, ready to fire. Okay, so pwede po siyang kahit thumb dito, tas dito yung finger niya, okay lang na ma-adjust siya, malambot naman. Okay, steel po ito, steel yung cylinder nito, steel barrel, plastic yung bridge, plastic din yung kinaka-clamp niya. Okay, ito plastic to, pero ito yung kinakapitan nito, yung pinaka-frame nung dito sa trigger, sa bakal po yung lahat yan. Medyo mabigat din siya, pero tama-tama lang. Tsaka masarap siyang hawakan. Okay, sarap siyang hawakan. Okay, so again, safety po muna natin yan. So ito pong ginagamit niya, no, yung CO2 na 12 grams. Ito, butas na po ito. Kung makikita nyo, yan, may butas na. Yan yung pag pinasok niyo siya dito sa loob na to, yan po yan, bubutasin po yan ng pinaka dito sa loob para para yung gas nito is mapuno niya itong cylinder. Okay, so dyan na po lahat yan yung hangin nito. Okay, so ito po yung 12 grams. So ito po yung bago. Okay, bago po ito. Mapapansin nyo, wala po yan. Mukha lang siyang may butas, pero wala po yan. Okay, so ito po yan. So ito po yung gagamitin natin para dagdag din sa pag-iingat. Kasi yun nga, in the long run, sabi ko sa inyo noon, pag natuyuan po ito, lalo na yung mga rubber seal niya dito sa loob, kukunat po yan. Kaya magiging pagsisimula na po yan ng mga leak. Okay. Although talaga ang CO2, hindi nyo po ito pwedeng patagalin talaga. Siguro 1 week or more than a week, sisingaw at sisingaw din to. So mas maganda talaga is pag nilagay nyo to, gamitin nyo na kagad. Gamitin nyo na kagad para ma-enjoy nyo naman siya, kasi mahal din to, nasa 60 pesos din ata isa nito. So mahal din po. Yun yung isang setback nitong 2240, gagastos kayo nito. Unlike yung 1322, yung multi-pump, wala yun, pump lang kayo ng pump doon. Okay, so try natin maglagay. So ito lang yan, o-open nyo lang itong cylinder nya, no? Mahaba ho ang thread nito para safe, kasi malakas din po ang pressure ng CO2. Kaya po nyan paliparin to, no? Pagka medyo hindi nyo napansin na may laman pa pala siya, tapos binuksan nyo, hindi nyo nalalayan, titilapan po yan. Delikado rin po yan, no? Ito po siya. Ito po yung nilalagay natin, no? Parang lubricant po siya. Okay? Pelgan oil. Pero pwede rin po ito. Pneumatic lubricant. Super lube. Meron po nito sa Lazada. Pwede rin po ito. So ang gagawin nyo lang po is, okay, buksan nyo lang to. And then, ipatak nyo lang po doon sa dulo. Kahit maliit lang, okay na. Ipatak nyo lang. Yan. Pwede na po yan. Then, takpan natin at makatumapon, sayang. Okay. Hindi natin sa dasal. Kasi ito, pasok ko natin ito dito sa loob ng cylinder. So,
ito muna. Papasok po ito, no? Pasok. So, para hindi lang po tumapon yung lubricant natin, gaganyan ko lang po muna. Okay? Tapos tulak ko lang ng daliri. And then, tsaka natin i-ganyan. I-baliktad ulit. Then, para ma-seal natin ito. Okay. So, pag lock po nito is hand tighten lang po. Hindi nyo na po kailangan yung yung i-gamitan pa ng flathead screw. Hand tight lang, okay na po yan. So, ayan. Na-pierce na po yun. So, para malaman lang po natin kung nabutas is basta natin. Ito pong una na ito is mahina, no? So, naka-safety po siya. Push natin. Mahina yan. Kasi bubutasin lang yan yung bubutasin nyo ng maayos yung pinaka dulo ng CO2 natin. Yeah. Yun na po yun. Butas na siya. Okay. So, narinig nyo no, malakas no? Pero ano pa lang yun, una pa lang po yun. So, mas malakas po yung pangalawa nun. So, ngayon, pag nilagyan po natin ng silencer, nakita nyo po yung difference niya. No? Narinig nyo po ba yung pinagkaiba? Ganun po siya. No? Kaya, maganda po talaga pag natin. Tsaka gaya ko nga po nung sabi ko doon sa last video natin, maganda siya tingnan. Para kayong hitman na. Okay. Tsaka itong mga unit po na to is collectible na po ito eh. Kaya, kung makakatsyempo pa kayo sa market na merong ganito, kung kaya nyo naman bumili, bilhin naman po kayo kung mahilig kayo sa mga collectible na mga airguns. Ang ganda rin naman siya. Ang ganda naman siya. Tsaka maganda po talaga yung build ng mga ganito ni Crosman. Mas gusto ko yung mga pistol na gawa ni Crosman kumpara dun sa mga barrel, yung mga brake barrel nila. Mas gusto ko yung mga gawa nila. So yan po siya. Steel bolt. Okay, single shot. So kada kasa nyo, lagay ng isang bala. So lagyan po natin siya. So again, ito po yung gamit natin. JSP. Pwede rin naman po yung Crosman pellets. Maganda rin naman po yun. Kasi ito. Pag nilagay mo. Yan. Okay. Yan. So medyo alalayan nyo lang. Minsan yung iba tinutulak na kagad dun sa loob. Yan. Ayan. Yan. Nandun na yung pellet. Kasi ito itutulak nyo na kanya. Yan. So ngayon, i-safety lang po natin ulit. Yan. Okay. So ready to fire na po yan. Okay, ready to fire. So, ngayon, subukan natin. Basta ang papakita ko lang po sa inyo is target natin is nasa 10 meters lang. Hindi ko po ina-assure sa inyo na mag-group natin siya na maayos, no? Dahil wala nga po tayong sights. Wala akong scope, wala akong red dot. Yung sights naman po natin is ito lang, rear. And ito po, kung mapapansin nyo, nakatama na po siya dito sa silencer natin. So, maliwala na to. Hindi ko siya makikita. So, tingnan po natin. No? Tingnan po natin kung paano po natin siya mag-group. Try po natin 10 shots, 10 meters.
Yan guys, kung mapapansin nyo, ano, upper left yung tama natin. Pero pwede na rin na, considering na wala tayong sites to work on at freehand po tayo niyan. No? Wala po tayong tungtungan. So, ayun nga po guys. Napansin nyo, medyo hindi ko talaga siya may tama no, ayos no. Dahil wala ho tayong sites to work on. No? Wala ho talaga. Pero at least mag-group mo pa rin siya doon. So kung may target kayo na daga or anumang pes, siguro kahit pa paano tatamaan nyo naman siya. Tsaka maganda ang trigger niya. Maganda ang trigger niya. Tsaka yun, recommended ko siya, 2240 for collection tsaka for target shooting. So siguro sa simula, kung okay na naman sa inyo medyo maingay, stick nyo muna dito. Yan, para mapag-aralan nyo lang yung sighting niya. No? Tapos siguro, pag makahanap din ako ng gagawa ulit or may mabibili tayong steel bridge nito, pwede rin po natin siyang ibenta or parakol na lang natin dito sa channel natin. Pag medyo lumakalaki na po tayo, may pondo na, pwede naman po natin gawin yun para makatulong din po tayo sa mga kapwa natin na air gunners, yung mga hobbyists. Yun po. Yung susunod naman po natin is yung 1322. Sa next video na lang po siguro. Okay. Yung Gamo, yung roadster natin, sana pinanood nyo. Medyo sobrang init lang po talaga no, kaya hindi ko magawa na maayos yung pag-shooting niya. Tsaka freehand lang po yun no. Freehand po siya. Pero maganda pa rin yung grouping niya. Tsaka yung scope. Although kahit galing lang kay Lazada yun, maganda po siya. Maganda kung makita nyo. Yung grouping niya, yung first 3 shots niya is talagang maganda na siya. No? Parang sinlaki na siya ng 5 piso na maliit. O kahit 1 piso, parang gano'n lang siya. Maliit lang. Okay. So kung nakakatulong po sa inyo yung channel natin na to sa inyo, please po, like, share, and subscribe. And palaguin po natin siya para mas madami po tayong area na ma-review. And makagawa po tayo ng magandang community natin na makakapag-share tayo ng ideas. Anyway, thank you po. For the next video na po tayo. Thank you, bye-bye.